And magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko po munang basahin bago po tayo magsimula ang Roma 5 verse 1 to 5. Sabi po dito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, Lord God, sa umagang ito, Lord God, sa pagbibigay mo po ng bagong pagkakataon para sa bawat isa upang masamba ka at mapapurihan ka, Lord God. At Lord, maraming salamat po, Lord God, sa isang linggong nagdaan po sa aming mga buhay, na kami po inyong iningatan, ginabayan, Lord God. Nararasan po namin ang inyong proteksyon sa bawat isa, Lord God, at ang inyong provision, Lord God. Maging sa mga kalakasan, Lord God, na naramdaman namin sa isang buong linggo nagdaan, hanggang ngayon, Lord God, na narito kami sa inyong bahay-sambahan. Maraming salamat po, Lord God, sa inyong mga instrumental, Lord God, na ginagamit mo upang magbahagi ng inyong salita, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na may pusong handang magpuri at sambahin ka, Lord God. At Lord, sa umagang ito, Lord God, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa. Sadya man po ito, hindi sadya, Lord God, sa aming mga nagawa, nasabi o mga naisip namin, Lord God. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa inyo, Lord God, at muli po, pagkalinisin mo po kami, Lord God, ng inyong banal na dugo, Lord God, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Lord God, para sa aming katubusan, Lord God. At Lord, nawa po sa umagang ito, kayo po, Lord God, ang magbigay ng ang pagsama sa bawat isa, Lord God, lalo na po, Lord God, sa inyong gagamitin upang magbahagi ng inyong salita, Lord God, na nawa po ang kanyang ibabahagi sa amin, Lord, ay tumimo sa puso't isipan namin, Lord God, at maging aral po ito sa amin, Lord God, sa darating na ilang araw, ilang linggo, Lord God, ng aming mga buhay, Lord God. Nanawa po, Lord God, tulungan mo po ang bawat isa, Lord God, ang praise and worship team, ang multimedia at aming pastor, Lord God. Nanawa po, bigyan niyo po bawat isa ng confident, Lord God, na papurihan ka, Lord God, na ikaw po, Lord God, yung manguna sa bawat isa, na nawa ay ikaw yung masamba namin, Lord God, na ikaw yung itaas, Lord God, ng gawaing ito, Lord, dahil karapat-dapat ka lamang, Lord God, na sambahin namin, Lord God. At nawa po, Lord God, kayo po na ang bahala sa isang buong gawain na mangyayari ngayong araw na ito, Lord God. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, Lord God, dahil kayo lang ang may control ng lahat, Lord God. Alam namin, Lord God, na hindi namin kaya, but kayo kayang-kaya nyo, Lord God. Kaya, Lord, pinagkakatiwala po namin ang lahat sa inyo, Lord God. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, kadakilaan, at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ito lamang po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Pakibati naman po ang ating mga kapatiran. Pakikambayan po at pakisabi isang pinagpalang umaga. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-awitan. Gamitin natin ang ating mga kamay, ipalakpak at ibigay ang papuri sa ating Panginoong Jesus. Together again, just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going
praising the Lord. Sige po, tayo po ay umikot at kamayan po natin ang ating mga kapatid. Just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in its store. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. Just praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in its store. We're together again. Just praising the Lord. Something good is going to happen. Something good is in its store. We're together again. Just praising the Lord. Something good is going to happen. Something good is in its store. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. Just praising the Lord. Sige po, tayo po ay patuloy na umawit para sa ating Panginoon. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Standing
po, patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Awitin po natin itong kanta na ito dahil patuloy nga na dapat kung nasaan ang ating Panginoong Jesus, yun din yung ating gusto. Let us worship our Lord always, every day sa ating mga buhay. Let us worship Him dahil yun yung kinakailangan. Let us worship Him at ibalik natin lahat ng nararapat para sa ating Panginoong Jesus. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence. That's where I always want to be. I just want to be with you. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are. I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence. That's where I always want to be. I just want to be with you. I just want to be where you are, to enter boldly in your presence. I don't want to worship from afar. Show me near to where you are. Oh my God, you are my strength and my song. When I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Show me near to where you are. I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be, I just want to be
Lord, I offer you my life. Yes, Lord God, purihin ka, Panginoong Jesus, purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Lord, for loving us unconditionally, Panginoon, for guiding us, Panginoon, sa mga answered prayer, Panginoon, na ipinaparanas mo sa amin, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat sa mga kagalingan na ipinaranas mo, Panginoon, sa mga nangangailangan, sa katagumpayan, Panginoon, na ibinibigay mo sa bawat isa, Lord, sa mga pagpapala na ibinibigay mo sa bawat isa, Lord God, kahit na hindi karapat-dapat kami, Panginoon, patuloy mong ipinaparanas sa amin, Lord God, ang kaluwalhatian mo, Panginoong Jesus. Lord, sa umagang ito, Lord God, dalangin namin, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na mas kilalanin ka pa namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas mapalapit sa inyo, Panginoong Jesus. Continue to help us, Panginoon, to our growth, Panginoon, sa pananampalataya. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng pagkakataon, ikaw yung aming unang lalapitan, ikaw yung aming unang sasandalan, Panginoon Jesus. Lord, we are offering our lives, Panginoon, sa inyo. Dahil tunay nga, Panginoon, itong buhay namin ay para sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Lord God. Tunay nga na dakila ka, tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang po ang karapat-dapat para sa lahat, O Diyos. Lord, help us, Panginoon, na itong pagkatao namin, Lord God, ay magbigay ng glory palagi sa inyong ngalan, Panginoon Jesus. Purihin ka, O Diyos, tunay nga nadakila ka at wala kang katulad. Purihin ka, ito lamang po ang aming samo at ang aming dalangin. And so we pray in your mighty name, in Jesus' name, amen. We praise and thank you, Lord, ngayong umaga. Nagpapasalamat po kami sa napakaraming biyaya na sa amin po ay yung ipinagkakaloob. We thank you, we praise you for all the opportunity para maranasan po yung mga biyaya nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po dahil laging sapat ang iyong mga pagkilos sa mga buhay namin. Salamat po, Panginoon, unang-una sa mga buhay at kalakasan na mayroon kami. Salamat sa mga taon na naranasan namin, Panginoon, sa buhay, sa mga birthdays, sa anniversary, Panginoon, ng mga mag-asawa. We thank you dahil yung bawat taon kadagdagan ay taon ng pagpapakilala sa amin ng iyong kabutihan at ng iyong katapatan. Papasalamat po kami, Panginoon, dahil gaano man katagal ang taon na amin pong dinaranas at naranasan sa buhay na ito, alam namin, Panginoon, na hindi ka po nagkukulang sa amin. Yung iyong pagsama, yung iyong pag-iingat, yung iyong biyaya, lagi naming nararamdaman, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo na ibinibigay mo sa mga mag-asawa upang ang buhay ay patuloy na kumilos, gumawa, Panginoon, sang-ayon po sa iyong plano sa isang relasyon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan at sa kagalingan ng aming po mga karamdaman. We praise you, Lord. Mahirap, meron kaming nararamdamang mga sakit sa aming mga katawan, pero lalo po na nakikita namin kung gaano kadakila ang Diyos namin. Hindi lang bilang isang manggagamot, kundi bilang Diyos na siyang gumagawa sa buhay namin sa anumang aspeto. Salamat po, Panginoon, sa panahon na kami po ay binibigyan mo ng lahat ng mga bagay na kailangan namin sa iyong mga provision sa mga pangangailangan namin, Panginoon. We praise you, we thank you, we glorify you, Panginoon, dahil lagi pong siksik at nag-uumapaw ang iyong biyaya. Salamat even doon sa mga challenges ng buhay, anuman iyon, Panginoon, na naranasan namin, nagpapasalamat kami dahil lalo mong pinapalakas yung aming pananampalataya at pananalig sa iyo sa lahat ng mga bagay sa buhay. Anumang mga bagay pa na laman ng puso ng bawat isa sa umaging ito, amin pong hinihiling, Panginoon, ang iyong biyaya at pagpapala. Gayon din, dalangin namin sa iyo ang kapatid na Misha sa kanya pong pagtungo sa Amerika sa araw na ito para po sa kanyang panibagong
pagkakataon na maranasan ang iyong buhay, Panginoon, malayo doon sa kanyang nakagisnan sa ilang taon dito sa Pilipinas. Pero we entrust her to you, Panginoon. Yung iyong pagpapala sa kanya, yung iyong biyaya ng pagkilos sa kanyang buhay, Panginoon, dalangin namin, dakilang Ama, na nawa maranasan niya po yung protection, pag-iingat, hindi lang sa paglalakbay, kundi sa entire time na kanya pong ilalagi doon sa dakong iyon, Panginoon, saan man siya tutungo. Hinihiling ko namin sa umagang ito na sa pamamagitan po ng pagkapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa bawat isa na ngayon nagpapasalamat ang iyong pong basbas at pagpapala. Good morning po. Purihin po ang Panginoon at tayo po muli ay nagkaroon ng opportunity para makasama kayo sa pagsamba sa Panginoon at maibahagi yung salita ng Diyos na nais niya sa umagang ito. Pero bago yon, binabati ko po ang mga tatay na narito, mga daddy, mga erpat, no? Happy Father's Day sa inyo. So, ang araw na ito ay para sa inyo pala. No, purihin ang Panginoon dahil alam ko po, marami po kayong ginagawa, no, sa inyong family na sakripisyo, pagtsatsaga, no, para sila ay maihahon, no, maibigay yung kanila pong mga pangangailangan. No, salamat sa Panginoon dahil alam ko na ang Diyos ang siyang nagbibigay po sa atin ng kalakasan para magawa natin yun sa ating mga pamilya. So, purihin ang Panginoon dahil matagal na rin, no, bago ako bumalik at marami pong mga activity at mga schedule ang nagkakaroon ng problema kaya hindi po kami makaikot ng regular. At nung last May ay ginanap po sa National yung Assembly na kung saan every year po nagsasama-sama yung mga manggagawa ng Panginoon at doon din po nagkaroon ng mga lipatan. At itong taon na to, 2025, nasaksihan ko po yung pinakamaraming lipatan na nangyari sa UNIDA. Dahil hindi po, bago rin po yung mga na-elect ng mga leaders natin sa UNIDA Center, no, yung ating mga generales, halos lahat puro bago. Kaya nagkapalitan po ng mga pastor. Pero ako po, si Pastor Denson, lang po kami, chill-chill lang po. Naghihintay lang po kami. Ang kinakabahan po sila, Pastor Larry yan. Sila, Pastor Arman. Kasi sila talaga yung pwedeng malipat. Kami po ay hindi. No? At ang tema po sa taon na to na tatakbuhin po ng ating UNIDA sa kalaganapan po ay Recognizing God's Sovereign Power. Ito po yung pang 2025, yung pagkilala sa pinakadakilang kapangyarihan ng Panginoon. No? Sa ating pong pagsisimula, inihiling ko po na tayo po ay tumayo at ating basahin ang salita ng Panginoon. At ito po ay matatagpuan sa ayaw lumipat. Ayan, sa unang Korinto chapter 16 verse 13. Sabi po rito ng salita ng Panginoon, maging mapagmatsyag kayo, manindigan kayo sa inyong pananampalataya, magpakatatag kayo, magpakatapang kayo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Tayo po sandaling yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagsama at pag-iingat sa bawat isa. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong mga salita. Ikaw po ang siyang mangusap, patuloy na humipo sa aming puso't isipan, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung title po ng ating pag-aaralan ay Matatag sa Pananampalataya. So, itong salin ng salita ng Diyos na to sa chapter 16, verse 13 ay lumang salin. No? Hindi to bagong salin.
Isa siya sa pinaka-lumang salin. Ito po ay sinulat ni Pablo na isang ama ng pananampalataya, no, ni Timoteo, ni Filemon at iba pang mga lingkod ng Panginoon. No? Sa panahon natin, no, marami pong mga Kristiyano ang nakakaramdam din ng mga panghihina sa kanilang mga pananampalataya. Dahil na rin sa mga nangyayari, no, lalo na sa panahon po natin ngayon. No, hindi lang dito sa ating bansa na yung ating politika ay napakagulo, no? Ganun din sa ibang mga bansa na mas magulo pa ang nangyayari kaysa sa atin. No, at dahil doon, marami po mga Kristiyano ang nawawala na ng sigasig at paninindigan upang itayo yung pananampalatayang kanilang tinanggap mula sa ating Panginoon. Ito po'y panawagan ni Pablo sa mga taga-Korinto na kung saan yung church ay naandun sa city. At nakita ni Pablo yung mga panganib na pwedeng sumira sa iglesia ng Panginoon. Nakita ni Pablo yung ibang mga katuruan, nakita niya yung lugar na maraming mga hadlang, nakita niya yung mga pagkakahati ng mga kapatid sa kanilang mga paniniwala dahil sila ay hindi lumalim doon sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At si Pablo, nag-aalala siya. Kaya nung siya ay nasa Pilipos, isinulat niya ito sa kanila. At ito yung kanyang tagubilin. Sabi niya, magmatyag kayo, manindigan kayo sa inyong pananampalataya, magpakatatag kayo, at magpakatapang kayo. Parang panawagan to sa mga mananampalataya, parang panawagan sa mga lalaki, no? Sa mga tatay na leader ng tahanan, na dapat leader sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. Ayaw lumipat. No? At sa ating pag-aaral ngayon, sa umaga, hihimayin natin at uunawain kung paano maisasabuhay ang apat na panawagang ito, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa halimbawa ng ating Panginoon. Maliit pala yung di ko rin mabasa. No? Sabi po doon sa unang katotohanan, sabi ni Pablo, magmatyag kayo. No? Sabi ni Paul, tignan nyo kung ano yung nangyayari. No? Sa paligid nyo, no? Sa loob ng church. No? Sabi dyan, ang salitang mapagmatyag ay isang utos na tumutukoy sa pagiging alerto, gising at maingat. Bakit? Dahil may mga panganib na hindi laging nakikita. No, kung alam natin, kung nakikita natin, no, yung mga panganib, madali nating madepensahan. Madali tayong gumawa ng paraan para hindi tayo maapektuhan. Pero yung panganib na sinasabi dito ni Pablo, hindi laging nakikita. No, sabi diyan yung panganib ng maling aral. Doon sa Pedro, ikalawang Pedro chapter 2 verse 1, no, sinasabi doon, noong una merong lumitaw na isang bulaang propeta sa Israel. At ito'y nangaral. At gayon din sa kanilang panahon, may mga huwad na guro na nagtuturo na mahusay at magaling pa nga sa mga lingkod ng Panginoon. No, kung tayo ay isang simpleng membro lang ng church na hindi masyadong nag-aaral ng salita ng Panginoon, madali po tayong maniwala o madali tayong mapaniwala nila na yung sinasabi nila ay totoo. Kaya sabi ni Pablo, magmatyag kayo. No, magbantay kayo. No, sabi ni Pablo. No, sa panahon natin ngayon, masyadong malawak na yung paraan para tayo ay makapakinig ng mga taong tagapagturo ng salita ng Panginoon. Kailangan natin bantayan. Tama ba yung tinuturo nila? Tama ba yung pinakikinggan natin? Tama ba yung doktrinang sinasabi nila? Kasi kung hindi natin mababantayan,
tayo ay madadala sa mali nilang mga turo. No, panganib ng kasalanan sa puso. No, ang puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay at totoong masama. No, sabi diyan sa Jeremiah 17:9. So, minsan may mga sumasama sa mga ministeryo ng Panginoon at nag-iisip, Pastor, baka pwede akong sumama sa misyon, baka pwede po akong tumulong. So, yung pastor naman, sige kapatid, sama ka. Pero iba pala yung motibo, no? Iba pala yung kanyang gustong gawin sa pagtulong doon sa gawain ng Panginoon. Mali pala yung kanyang layunin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan bantayan din natin yung puso natin. Lalo na kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Para kanino ba nating ginagawa yung paglilingkod na yon? Para ba yan sa sarili natin? Para sa church? O para sa ating Panginoon? No, magbantay din tayo sa ating pride, no, sa ating galit at bitterness na ating nararanasan sa ating mga puso. So, yung pangatlo, sabi diyan, panganib ng pagiging kampante sa pananampalataya. No, sabi doon sa Korinto, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat baka mabuwal. Minsan meron tayong goal, no? Naabot na natin. No, ako noon, ginol ko nung hawak ko sila Aaron, sabi ko sa kanila, basahin niyo yung Bible. Lagi ko sa kanila nire-remind, nagbasa na ba kayo ng Bible? Kasi sabi ko, dapat sa taon na to, mabasa natin yung Bible mula Genesis hanggang Revelation. Bago sinasabi nila sa akin, no, nila Aaron, Kuya, nasa Matthew na ako. Nasa Lucas na ako, pero wala pong nakatapos hanggang sila po ay ilipat na kay Kuya Christian. Kasi mahalaga po yan eh. Minsan pag naging kampante na tayo, bilang mga mananampalataya, yun na yung nagiging panganib. Kasi maaring sa pagiging kampante natin, dun tayo bumagsak. At hindi natin namalayan na tayo ay mahina na pala. No? Meron pong isang young pro, isang nagtatrabaho po, no? At siya po ay pumunta sa isang coffee shop at gumagamit siya ng cellphone. Yung cellphone niya, no, walang password. Dahil sa maraming iniisip niya, napatong niya doon sa table, naiwan niya. At binalikan niya ng mga ilang minuto, naalala niya na wala yung cellphone niya. Pagbalik niya, wala na yung cellphone. Walang password. Ayun, na-access po yung mga files na importante, yung mga pinaki-iingat-ingatan niya, ayun, no? Nagamit nung nakakuha. At nagamit din sa pag-i-scam. Kayo ba naka-receive na ng humihingi ng 500? No? Kakilala nyo, humihingi ng 500. Sabi ko, mayaman to nahingi sa akin ng 500. Sabi ko, hindi ako maniniwala. No? Malalaman natin pala na access na, no, yung cellphone. No? Ganun din po yung ating buhay Kristiyano. Kapag hindi po natin binantayan yung spiritual na buhay po natin, madali po tayong matukso, madali pong pumasok ang kasalanan sa ating buhay. Wala po tayong protection eh. Hindi po tayo nagbabantay. No? Kapag binantayan natin, masisiguro natin na yung buhay natin ay malayo sa panganib. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Hesus, nung siya po ay nananalangin sa Gethsemane, paulit-ulit niyang kinakausap yung mga disipulo, magbantay kayo at manalangin. Paulit-ulit. No? Pero yung mga alagad, hindi kinaya magbantay eh. No? Nakatulog. No? Madalas ganun din yung nangyayari sa atin. Kailangan po nating magbantay.
magmatyag, sabi ni Pablo. No? Sabi sa atin ng Panginoon, bantayan natin ang ating spiritual na buhay upang maging matatag ang ating pananampalataya. Ayaw lumipat. So, pangalawa po, sabi diyan na andun din sa verse, manindigan kayo sa inyong pananampalataya. No, hindi lang sapat na alam natin ang tama, kailangan nating ipaglaban at ipamuhay ang ating pananampalataya. Ang salitang manindigan ay nangangahulugang tumayo ng buo, hindi natitinag. No, maraming Kristiyano po ngayon sumusunod sa agos ng mundo. No, sa halip na tumayo sa katotohanan. No, pag pinag-usapan natin sa trabaho, marami pong nagpipaid na maging isang tunay na Kristiyano. Ako po nakapagtrabaho din po ako eh. At sa trabaho, marami po dyan mandaraya, no? Meron pong naglalabas ng gamit ng company. Meron pong natutulog. No? Lalo na pag wala yung mga bisor, manager, pwede na. No? Yung mga guardian na nagbabantay, no? Pag madaling araw, puro natutulog. Pero sabi, magkano yung araw nila? 1,000 plus. Patulog-tulog lang. No? Hindi ko alam kung ito po ay nagagawa natin, no, sa ating trabaho. Faithful ba tayo sa ating trabaho? Hindi ba nasisira yung ating identity bilang anak ng Panginoon? No, merong isang empleyado, tinutukso siya ng boss niya. Sabi sa kanya, "Oh, pirmahan mo na to. Palabasin natin mas marami kang nabenta para may bonus ka." No? At ginawa nung empleyado, tumanggi siya. Hindi niya, yung Kristiyano, hindi niya sinunod yung boss niya. Kahit alam niya na mawawalan siya ng pabor, pinili niyang maging tapat sa ating Panginoon. So, minsan po, yung pag tayo po ay nanindigan sa ating pong pananampalataya, mawawalan po tayo ng oportunidad, no, sa trabaho natin. Pero hindi po tayo mawawalan ng favor sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay tapat sa mga tapat sa Kanya. Amen po ba? Mga kapatid, alam natin yung trabaho na yan, binigay yan sa atin ng Panginoon. Ano man yung balakin ng mga taong naiinggit sa atin para tayo ay ipatanggal diyan, hindi po yun mangyayari. No? Dahil alam ng Panginoon na tapat po tayo sa Kanya. No, thank you. No, naubusan na ako ng... Ayan po. No? Kailangan manindigan tayo sa ating pananampalataya. Lalo na kung kinikilala po natin na tayo po ay anak ng Panginoon. No? Sabi diyan, ang Kristiyanong walang paninindigan ay parang bahay na walang pundasyon. Madaling gumuho sa unos. Minsan nalulungkot ako Kristiyano naman medyo matagal ng Kristiyano. Minsan konting problema lang talagang bagsak talaga No, nakakalungkot na uulit ka na naman. Alam natin, no, pag may dumarating na bagyo, pag yung bahay natin, pinagandaan natin, minsan natatanggal lang yung bubong, natatapyasan na yung konting plywood, nare-repair, no? Pwede na ulit. Pero sa buhay natin, dapat minsan ganun din Hindi tayo basta bumabagsak, no? Nangihina tayo dahil hindi naman tayo perpekto talaga, pero hindi tayo dapat bumabagsak. Wala tayong pang-atatagan, no? Sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. No, mahina, no, sabi doon, manindigan tayo sa ating pananampalataya. No, sabi doon, tumayo ka sa paninindigan sa biblikal kahit ikaw lang ang naiiba.
no, sa personal na buhay natin. Mahalaga na meron tayong pinaninindigan na salita ng Panginoon para pag merong problema, hindi tayo bagsak agad. No? Kailangan may maiwan man lang para konti lang yung i-refer sa atin ng Panginoon. Konting tulong lang yung gagawin ng ating mga kapatid. Hindi yung talagang bagsak na bagsak tayo. Amen po ba mga kapatid? No? Ang ating Panginoon, sabi doon sa Matthew 26 verse 39, sabi niya, Ama ko, kung maaaring ilayo po sa akin ang upang ito. Ngunit wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Alam ng ating Panginoon kung gaano kabigat ang kanyang haharapin, kung gaano kabigat ang kasalanan ng mundo kanyang bubuhatin sa krus. No, yung mga taong tumalikod sa kanya, no, subalit napakabuti ng Panginoon, no, nanatili siyang matatag sa kalooban ng ating Diyos Ama. No, tayo ay manindigan sa ating pananampalataya. No, sabi diyan, sumunod, magpakatatag kayo, sabi ni Pablo. Ang mga Korinto po ay nakakaharap sa mga kaguluhan, hindi lang sa labas kundi sa loob. Nagkakaroon po sila ng division. Kaya tinihikayat ni Pablo na magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya. No, sabi diyan, ang lakas ay hindi nakabase sa emosyon o sitwasyon, ito'y galing sa ating matibay na relasyon sa ating Panginoon. No, kapag meron tayong problema sa relasyon, no, kahit sabihin nyo, kung tatay kayo, may problema kayo sa relasyon sa anak nyo, mahirap po yan. Kung may problema kayo sa relasyon sa asawa nyo, mahirap po yan. No, kung meron kayong problema sa relasyon sa kapitbahay nyo, may problema po yan. Ano po ang magiging, no, katulad doon sa iglesia ng Korinto, magkakaroon ng division. Kaya minsan, no, merong nag-iisip doon sa kalye na, tong kalye natin, magkaroon tayo ng outing. Merong hindi, magkakasundo. Mahirap mangyari, no? Pero dati, no, nagagawa yun, no? Isang street, no? Kanya-kanya outing dyan sa sa Lido Beach. Pero ngayon, ang hirap na. No, sa kalye namin, sa Lancaster, naku, yung mga kapitbahay din. Hindi sila magkakasundo. Tahimik na tahimik. Dahil hindi sila magkakasundo. Ganon din, no, sa tahanan natin. Kaya tayong mga tatay, no, hindi tayo yung nagke-create ng division. Dahil tayo yung leader ng ating tahanan, dapat tayo yung matatag. Tayo yung gumagawa ng paraan para pagkasunduin yung ating mga anak, no? At pinamahal natin yung asawa nyo. Yung asawa nyo, sabi ko asawa ko, wala akong asawa. No, yung asawa nyo, para maayos po yung yung communication, yung inyong pamilya. Dahil matatag po kayo bilang mga ama ng tahanan. So, kapag may bagyo po, kung merong isang magandang halimbawa na isang punong kahoy, yung kawayan. No, pag malakas po yung hangin, siya po ay yumuyuko, no? Hindi siya nababali, no? Hindi niya nilalabanan yung hangin ng ganon, magpapakumbaba siya at sumusunod sa daloy. Pero nananatili ang ugat nito sa lupa. No, ganon din tayo bilang mga anak ng Panginoon, bilang Kristiyano, hindi tayo perpekto, pero kapag tayo ay nakaugat sa Diyos, hindi tayo babagsak sa problema. Magiging matatag tayo sa biyaya ng Panginoon. No, ito ay panawagan sa katatagan sa pananampalataya, hindi lang sa simula, tayo dapat mainit. Kailangan natin ng tibay hanggang dulo. Minsan yung paglilingkod natin, simula lang. Minsan yung magandang plano natin sa ministeryo, hanggang simula lang. Pag medyo may problema na, nagkakaproblema na sa church, no, yung ibang Kristiyano,
aalis na ako dito, mahirap dito sa church na to Lagi na lang sila yung nasusunod. Yung idea ko, di man lang napapansin. No, alis na ako. Dapat sama-sama po tayo hanggang dulo. No, yung mga nakikita natin na mga lingkod ng Panginoon, hindi lang sila, dapat sila ay nadadagdagan para yung gawain ng Panginoon ay lumalago po, no, sa tulong. No, sabi po sa Low. Daming commercial. No, sabi po sa Efeso chapter 6 verse 10, sabi po ng salita ng Panginoon, magpakatatag kayo sa Panginoon sa kapangyarihan ng kamay, sa kanyang lakas, hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos tayo tumitibay. No, sa Diyos lang naman talaga nanggagaling yung lakas natin. No, kung meron mang lakas ng gagaling sa pamilya natin, sa mga pangarap natin, pero iba yung lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. No, hindi ito nauubos. No, ito ay malakas at kaya nitong dalhin ang lahat. No, sabi dito, patuloy tayong dapat na lumago sa salita ng Panginoon. Ginugol ko doon sa bagtas na kung magbasa kayo ng Bible, bumuo ko ng GC. No, pumili ako ng mga leaders. Lagi ako nagsisend ng devotion sa kanila. Ni-encourage ko sila. Sabi ko, meron kaming GC sa church, no, sa Caridad. Yung aming Young Pro. Ang isa pinagmamalaki doon, si Kuya Jeric. No, madaling araw pa lang nagsisend na ng devotion, alas 4, alas 5. Minsan nadadaig ako kay Kuya Jeric No, consistent, araw-araw, madaling araw pa lang. Siguro bago pumasok si Kuya Jerry, nagdi-devotion na siya. Sinasabi ko dun sa mga leader sa bagtas. So, yung iba naman, nagbabasa sila at nagsisend. No, mahalaga po na tayo ay lumago sa salita ng Panginoon. Dahil ito po yung ating pagkain spiritual na magpapalakas po sa atin. No, kailangan din natin manalangin ng araw-araw at magtiwala sa kanyang mga pangako. Sino po dito yung nagpipray talaga? Araw-araw. Taas nga po kamay. No? Alam ni Lord kung sino yung No? Nakakalungkot naman po. No? Kahit sa pagkain, di po tayo nagpipray. No? Dapat nagpipray po tayo, no, sa ating Panginoon. Yan yung gusto kong Kucho, kahit sa bahay, bago pagkakain, magpipray muna. Kasi gusto kong magpasalamat sa Panginoon, no, sa biyaya ng Panginoon. Alam po natin, yung prayer ang nagbibigay po sa atin ng katatagan sa ating buhay, no, kapag may problema tayo, no, hindi tayo nalulungkot, no, nagtitiwala, kumakapit po tayo sa ating Panginoon. Sabi ni Pablo, magpakatatag kayo. No, sabi ng Panginoon sa atin, magpakatatag kayo, mga kapatid. At sa panghuli po, sabi po diyan, magpakatapang kayo. No, ang buhay Kristiyano ay hindi para sa duwag. Tinatawag tayo upang maging matapang. Low, meron pa ba? Di dahil sa sariling galing, kundi dahil alam natin kasama natin ang Panginoon. Sa kultura po ng Korinto, yung tapang po ay tanda ng isang tunay na lalaki. Kaya nga sabi ni Paul doon, magpakalalaki kayo. No, magpakatapang kayo. Kausap niya po doon yung mga tatay, no, yung mga lalaki doon sa church. Kasi dapat yung mga lalaki talaga yung nangunguna sa gawain ng Panginoon. Dapat yung mga lalaki talaga yung nangunguna na ayusin yung problema sa church. No, kasi sa panahon natin ngayon, yung mga church, masyado nang dominant ng mga babaeng leader. No, hindi na ako nakakita ng isang konsilyo na puro lalaki. Minsan nga, council ang lalaki si pastor lang. Si pastor. Kaya kung meron gusto si pastor, nagkaisa yung mga babae, hoy, wag na yung idea ni pastor.
no, nagkaroon ng sariling meeting. Yung mga babae, kawawa naman si pastor. No, hindi niya magagawa yung pinapagawa ng Panginoon kasi puro babae. Sana po, no, yung mga lalaki rito, naisip po natin na maging leader at lingkod ng ating Panginoon. No, ito po panawagan ni Pablo sa mga tatay. Magpakatapang kayo. Magpakalalaki kayo. Sabi ni Paul, sabi ng Panginoon sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. No? Sabi diyan, tapang na mangaral ng Ebanghelyo. Alam nyo, yung UNIDA at iba pong mga churches, nagdi-decrease po eh. No? Yung mga church at ang isang bagay na kakulangan sa iglesia ay yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung mabuting balita. Parang minsan sa loob ng isang taon, merong church na walang gawain patungkol sa pangangaral ng mabuting balita. No, minsan yung mga gawain hindi nakasentro doon kung paano ibabahagi yung salita ng Panginoon. Ngayon po sa Bagtas, nag-decrease din po yung attendance namin. Nung una, dumadami kami, tapos nanatili doon sa ganung bilang. Ngayon, nawawala yung ibang mga kapatid. Sabi ko, kailangan natin mag-visitation. So, nakailang visitation na rin po kami, pero ilan lang po yung bumalik. Sabi ko, kailangan na talaga nating mangaral ng salita ng Panginoon. Kaya sabi ko, sa July, maghahanap ako ng materials. No? Tuturuan ko kayo. Magpe-prayer work tayo dito sa phase 1. Saturate natin tong phase 1, yung malapit sa church. At tayo ay mangangaral ng salita ng Panginoon. Ito yung nakakaligtaan na bigyan ng malaking halaga ng mga iglesia. Parang yung mga Kristiyano natakot na mangaral ng mabuting balita. No, sabi diyan yung pangalawa, tapang tumalikod sa kasalanan. So ito, mabigat din to. Minsan hindi yung church, minsan yung personal na buhay ng mga Kristiyano at ng mga lingkod ng Panginoon. No, hindi makawala doon sa kasalanan. No, may mga Kristiyano na namumuhay sa kasalanan habang sila ay pinipilit na maglingkod sa Panginoon. Mahirap po 'yon. Yung parang meron kang pabigat habang ikaw ay lumalakad. Alam natin yung kasalanan ay malaking bagay, no? Na sumisira hindi lang ng buhay natin, kundi ng gawain ng ating Panginoon. No, sabi diyan, tapang na manindigan sa gitna ng pag-uusig. Dito po sa church, no, dito sa Cavite City, di ko naman nakikita na yung mga Kristiyano dito ay nauusig. Pero sa buhay ba natin, naranasan na ba natin na inuusig yung ating pananampalataya? Nung ako po ay bago pa lang, ayaw ng tatay ko, pupunta ako dito sa church. Sabi ng tatay ko, ano bang ginagawa niyo sa simbahan na yan? No, una, di ko mapaliwanag eh. Sabi ko, pumunta dun eh, masaya dun. No, minsan yun lang eh, kasi bago pa lang tayo. Hindi natin masabi na, yun yung tama eh. Yun yung tama na dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Pero alam po natin, may mga kapatid po tayo, no, sa ibang lugar, no, sa probinsya, no, sa Middle East, ang nakakaranas ng mga pag-uusig. Pero sila ay may tapang na ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Doon nga sa Syria, nung na-overtake government, yung pumalit naman, ang dami nilang pinatay ng mga Christian. No? At nakakalungkot po yun. At sila ay nagbuwis ng buhay sa kanilang katapangan, sa kanilang pananampalataya. No, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, tapang na may pananampalataya. Minsan yung mga lalaki, ang galing magsipagkwento, no? Lagi ako nakasama minsan sa mga tatay, may mga kwento sila, ang bilib ng mga kwento nila. No? Hindi ko alam kung totoo talaga. No? Sa buhay talaga na yung
pinagmamalak na gawa talaga. Pero ang gusto ng Panginoon, na tayong mga tatay nakakilala sa Panginoon, pinagmamalaki natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Amen po, mga tatay. No? Kaya po ang panawagan ni Pablo sa mga Korinto na maging malakas at matapang, na hikayatin silang maging matatag sa kanilang buhay sa ating Panginoon. No, sabi po diyan, sa huli, ang panawagan sa atin ngayon ay malinaw. Maging mapagmatsyag, manindigan, magpakatatag, magpakatapang. Ito ang sikreto para manatiling matatag sa pananampalataya. Ito po ay isang hamon sa atin bilang mga anak ng Panginoon. No, si Jesus na ating Diyos, no, siya po ay nagmamatsyag. Ang ating pong Panginoong Jesus ay nanindigan sa kanyang layunin dito sa mundo at napakatatag ng ating Panginoon. Matapang niya ring hinarap ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo bilang tanda ng kanyang pagmamahal at ang kanyang layunin sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon, naway pinagpala po tayo at inihiling ko po na tayo po ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, aming Panginoong Jesus, kami po ay nagpupuri sa iyo sa magang ito. Sa kabila po ng hamon ng buhay na nasa amin pong panahon, nasa amin pong komunidad, nasa amin pong mga nararanasan, sa amin pong ministeryo, pinapaalala mo po sa amin ang sinulat ni Pablo na bilang mga Kristyano, ito yung dapat namin gawin. Patuloy kaming magbantay, patuloy naming tindigan yung pananampalatayang binigay mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag, na sa lahat ng pagkakataon, sa lahat na nangyayari sa aming buhay, sa aming pamilya, no, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, pinapagkatiwala po namin sa iyo. Alam po namin, alam mo ang lahat, ang bawat detalye na nangyayari. Nais mo, Panginoon, na magtiwala kami sa iyo. Tulungan mo po kami maging matapang, huwag ikahiya, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong pag-ibig, ay dapat maranasan din ng iba at maranasan, Panginoon, ng aming pong mga iglesia na patuloy na naharap sa malaking hamon. Tinawag mo kami upang gamitin ang aming buhay, Panginoon, upang paglingkuran ka, upang abutin ang mga taong magulo at madilim ang kanilang buhay. Tulungan mo kami, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang ministeryong ito dahil ikaw po ang siyang mag-aakit sa amin sa tamang landas na nais mo. Purihin ka, sa iyo po ang pinakamataas na pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ka po, Panginoon, sa umaging ito. Maraming salamat po sa iyo sa pagsama, sa pagpapaalala ng iyong mga salita sa aming lahat, Panginoon, lalo sa aming mga pananampalataya. Importante, Panginoon, na kami maging matapang, maging matatag, lalo, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, sa anumang mga bagay na aming pong kakaharapin at kinakaharap. Salamat po, O Diyos, maging sa buhay ng aming mga minamahal na mga ama. Salamat dahil silang lahat ay pagpapala po sa amin. Purihin ka, dakilang Ama, dahil higit sa lahat, ikaw ang aming dakilang Ama sa langit na siyang aming dapat na luwalhatiin at papurihan araw-araw sa aming mga buhay. Aming pong inihiling, Panginoon, sa mga sandaling ito, i-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa,
ang aming pong mga nakasama na bago pa lang, Panginoon, dito po sa aming church. We praise you, Lord, sa buhay nila. Nawa hindi ito yung huling Sunday na makita namin at makasama, kundi sa mga susunod na mga Sunday, makasama po namin sila, Panginoon. Ikaw rin po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin pong mga anak, lalo sa unang araw ng pasukan, sa araw ng bukas. Amin pong pinapagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang protection, pag-iingat, pagsama sa kanila sa unang araw muli ng pagbabalik sa eskwela, Panginoon. Salamat po, hinihiling namin maging yung provision sa mga pangangailangan ng mga magulang para po sa kanila pag-aaral ng kanilang mga anak. And amin pong hiling, Panginoon, maging ang pag-iingat mo sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Ikaw nga po ang sumama sa amin, mag-ingat at patuloy na magpala ng lahat ng mga bagay. Purihin ka, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ng pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.